kabila, bigay mo pa yung kabila eh. Amen? Grabe ano? Si Jesus lamang po ang kayang gumawa nito. Nakakapagpatawad tayo dahil kay Jesus na siyang unang nagpatawad sa atin. Bakit may kakayahang ibigit ang mga Kristiyano na mga hindi man, verse 16? Because yung love of God ay nasa atin na. Sa verse 16, dahil yung pag-ibig ni Jesus ay nasa atin na. Salamat sa Panginoon kasi yung pag-ibig ni Kristo ay nasa atin na. Pero kung wala pa rin iyon, ay gaganti pa rin tayo. Amen? Hello? Sabi pa nga po dito, dahil inialay ni Kristo ang buhay niya para sa atin, kaya dapat ganun din tayo. Tayo mga lipin. So, ibig sabihin, we have to imitate yung ginawa ng ating Panginoon because ang Holy Spirit ay nasa atin na, yung bunga ng Banal na Espiritu ay nasa atin, magagawa po natin iyon dahil ang Panginoon ay nasa atin na. Sabi pa po rito, talaga bang nalalaman mo, ito po ang tanong, talaga bang nalalaman mo ang pag-ibig ni Kristo? Dama mo ba na iniibig ka ni Kristo? Kung hindi, bakit hindi? Baka may problema pa po. Or, baka hindi pa po tayo lubusang nagtitiwala sa Panginoon. Ang sekreto sa society natin, ang sekreto sa ating lipunan ay makilala talaga nila si Kristo Jesus sa kanilang buhay. Tanggapin nila as their Lord and Savior para mabago ang kanilang buhay. Hindi po kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Hindi po kayang baguhin ng gobyerno ang tao. Hindi po kayang baguhin ng mga kinaukulan. Maaari o pansamantala. Pero si Kristo Jesus lamang ang Panginoon, ang banal na salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, kapag narinig ito ng tao, tunay na sumampalatay, nanalig ito sa kaligtasan at naging malinaw ito sa Kanya, tatahan ang banal na Espiritu sa Kanya at magkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay. Amen? Mayroon na tayong kakayanan na labanan o magtagumpay sa kasalanan. So paano natin pahalagahan ang pag-ibig ni Kristo? Ang taong nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa kanyang kapatid. Next slide po. Ito po makikita po natin yung cross, the love of God and love of people. Ganun po ano? Ganun po tayo kamahal ng Diyos. That's why si Jesus Christ nang pumunta dito sa lupa, amen? Nung mangaral siya, nagministeryo siya, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa mga tao, gumawa siya ng himala, nagpagaling siya, marami siyang, yung mga naalipin, mga inaaliwan ng masamang espiritu, pinalaya ito ng ating Panginoong Hesus, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig. At nahabag si Jesus sa mga tao, sapagkat sila ay parang tupanligaw. Sila ay nagkanya-kanya ng landasin sa kanilang buhay. Kaya nga nang si Jesus ay umaakit na sa langit, ibinigay niya yung Great Commission sa atin. Tayo ang aabot sa mundo. Wala na si Jesus Christ. Nasa kalangitan na. Nasa piling na ng ating Ama. At sino ang aabot sa mga taong wala pa pong pagkakakilala sa Panginoon kung hindi tayo? Tama po ba? Hello? At yun ang ginagawa ng dyablo. Hinaadlangan ng mga Kristiyano upang may pangaral ang salita ng Diyos. Sapagkat alam ng dyablo na ang salita ng Diyos ay ito po'y may kapangyarihan para baguhin tayo, para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya napakarami mga hindrances na ginagawa. Kaya minsan, di ba, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagmimisyon, pag may kinalaman sa pag-aakit ng kaluluwa sa pangangaral ng salita ng Diyos, napakaraming excuses. Amen? Pero yun yung instrumento ng Diyos para ang tao ay mabago ang buhay, para ang bansa ay mabago ang buhay, para ang maraming mga tao ay magkaroon ng direksyon ng kanilang mga buhay. Kailangan po nila ng salita ng Diyos. At kailangan nila tayong mga Kristiyano. Amen? Hello? Hi. Sabi dito sa verse 16 at verse 19, next slide, hindi sa salita lamang. No? Team gawa? Hindi, higit sa salita, gawa. Sabi dito sa verse 16, hindi sa salita lamang, totoo po yan. No? Kahit
Ang pangaral ka ng salita na kahit ano may sabihin, kung hindi mo ipinakikita sa iyong gawa, baliwala, useless. Paano natin ibibigay ang buhay natin para sa ating mga kapatid? Amen? Paano po ba natin ibibigay? Hindi ba ito ang pagbibigay kung ano ang mahalaga sa ating buhay? Ano ang itinuturo nating pinakamahalaga sa ating buhay? Ano po ba yung pinangahawakan natin at this moment? Kung kayo po ang aking tatanungin sa oras na ito, ano ba yung pinaka-focus ng iyong kaisipan? Ano ba yung sentro ng iyong puso sa oras na ito? Ang pamilya mo ba? Ang future mo ba? Hello? O ang pinapangarap mo? Pero kung wala sa pangarap mo si Kristo, Kristiyano ka pero hindi mo pinapangarap si Kristo na makasama siya, na maging sentro siya sa iyong buhay, nakakalungkot po yun mga kapatid. Kapag ka-Kristiyano ka, ano man yung ginagawa mo, dapat kasama mo si Lord. Kung nangangarap ka, dapat mo kasama si Kristo. Hindi ka hinahadlangan ng Panginoon sa iyong mga pangarap. Pero ang nais ng Lord, isama mo siya sa iyong pangarap. Pwede po ba yun? Automatic, yes. Pero yun ang ginagawa ng kaaway. Tinaraya tayo, binubulag tayo. Amen? Kasi ganun kasi ang trabaho ng kaaway eh. Napakatyaga niya. Linlangin tayo. No? Sabi nga ay magbantay tayo sapagkat ang kaaway natin, Diablo, ay parang isang leong umaatungal, naghahanap ng masisila. Yun ang palagi niyang ginagawa. So kung hindi tayo magiging babad sa panalangin, magiging babad sa salita ng Diyos, palagi niya tayong mapupuntasan. Amen? Hello? Nais ng Lord na tayo magtagumpay. Nais ng Lord na magkaroon tayo ng breakthrough, spiritual breakthrough, financial breakthrough. Pero bakit hindi natin nararanasan yung breakthrough? Kasi napakatigas pa rin ang ating puso. Tayo pa rin yung nasusunod sa ating buhay. At ayaw nating sundin yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Hello? Ang standard ng Lord ay hindi pwedeng mabago. Mananatili ito. Ang verse 17 at verse 18 sabi nito, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Sa verse 18. Na kung tayo may kakayanan na tumulong sa mga mahihirap at meron man tayong kakayanan, pero pinagkaitan natin ito, masasabi ba natin tayo ay sumasa Diyos? Hello? Kahit alam mo ang Biblia, kahit sa ulado ng mga titulo, verse by verse, yan nga po nakakalungkot ngayong panahon eh. Yung salita ng Diyos ay ginagamit sa pagdidebate. Hello? Dahil marami ka ng kalaman sa salita ng Diyos, akala mo ikaw nang marunong sa lahat ng bagay, pero bagsak naman sa pag-ibig. Hanggang sa'y nagdidebate, nagmumurahan na, nagpipersonalan na. Nandun pa ba yung pag-ibig ni Kristo? Nakikita niyo ba yun sa social media? Kanya-kanya silang banat. Kaya ako, palagi ko na lang sinasabi, kung talaga ikaw ay sa Diyos, dapat nakikita yung pag-ibig. Alam mo na yun eh. Amen? Kasi sa yun ang sabi, pagkaitan, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan sa gawa. Kasi yun ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung sinasalita natin, hindi yung mga sinasabi natin, pinapangako natin sa Panginoon, kundi yung ginagawa natin. At yun po ang nakikita ng tao, yung ginagawa natin. Hindi tinitingnan ng kapwa natin yung mga sinasalita natin. Tingnan niyo yung mga politiko ang gagaling magsalita. Amen? Pagkampanyahan, magagaling ang magsalita. Pero after na nakaupo na sila, yun na lang. Totoo po yun kasi tao lang din po yun sila. Pero ang maganda po, nakikita. Sabi nga, we are the living Bible. We are the walking Bible. Amen? Ang mga Kristiyano dapat ganoon. Kung ano yung nakikita mo, ano yung nasaan mo, dapat yun yung nilalakaran mo. Sabi, next slide, sabi dito, ang buod ng 1 John chapter 3, verse 16 to 19 ay nagtuturo sa atin ng pag-ibig ay dapat na may katotohanan at hindi lamang sa isang salita. Dapat nating ipakita ang pag-ibig sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng mga gawa at hindi lamang salita. Dapat makita ito sa atin bilang ito yung fruit ng isang tunay na Kristiyano. Sabi mo, ang tunay na sukatan ng isang prueba na ikaw ay Kristiyano nakikita sa iyong gawa.
Hindi, the more na pinapaliwanag mo man yung verse na yun, pero kung hindi mo naman nakikita sa iyong gawa, wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Nakikita mo yung naghihirap, hindi mo man lamang tulungan, hindi mo lamang sila may panalangin, hindi mo lamang sila magawa ng mabuti. Paano mo sabi ikaw ay nagmamahal sa Diyos na yung iyong kapwa na nakikita mo ay hindi mo kayang ibigin? Hello? Hi? Next slide, mga tagubilin sa mga Kristiyano. Santiago 2:15-17. May mga tagubilin po sa atin dito sa Santiago. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Pakaganda ng talatang ito. Ano po? Ang lahat ng nasa sanlibutan. Ang pagnanasa ng laman, the lust of the flesh na tinatawag natin, ito hindi nagmula sa Ama, kundi ito'y nagmula sa sanlibutan. Kung ano yung pita ng laman, ito kasi yung pita ng laman, yung lust of the flesh, ito yung paboritong nilalakaran ng tao sa kasalukuyang mga panahon ngayon. Ito yung nagbibigay sa iyo ng encouragement, nagbibigay ng parangal sa iyong laman, na sasatisfy ang iyong laman, pero napapalayo ka na pala sa Diyos. Hello? Yung flesh mo, masaya, busog ka physically, pero spiritually, ikaw pala na ay dry na. Unti-unti ka nang nanghihina kasi nandun ka sa lust of the flesh. Nandun ka sa sanlibutan. Iba kasi po yung nilalakaran ng sanlibutan sa nilalakaran ng mga anak ng Diyos. Malawak ang daan sa sanlibutan. Yung pintuan ay napakalawak, pero napakakipot, napakaliit, napakakitid ng pintuan para tayo lumapit sa Panginoon. At ang tao po ay doon sa malawak na pintuan lumalakad. Ayaw nila dito sa makipot. Pero yun yung nais ng Diyos. Sabi nga ng Lord, ganun tayo kahalaga sa Kanya. Sabi ng Lord, yung 99, yung isang tao na nagsisi at bumalik loob sa Panginoon, mas malaga pa yung kaysa 99 na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ganun yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. As a Christian, huwag po tayo dapat mabiktima nito. Or kung nabibiktima man po tayo dito, repent. Humingi na po tayo ng tawad sa Diyos. Kaya po tayong patawarin ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti niya kasi. Napakamahal niya tayo. Ito kasi yung nais ng Diyos sa kanyang iglesia. Ma-purify tayo, malinis tayo, cleanse. Kanina yung binabasa natin, yung ating inawit kanina. Cleanse my heart, Lord. Para yung revival ibigay ng Diyos. Because you cannot revive, hindi ka marirevive kung yung puso natin ay malayo sa Panginoon. Amen? Ano pa po sabi dito? At ang pagnanasa ng mata. The lust of the eyes. Ito po yung kinabagsakan nila Adan at nila Eva. Nung sila ay nagkasala doon sa halamanan, doon sa paraiso na ibinigay sa kanila ng Panginoon, sabi ng Lord, huwag mong kainin ng bunga ng pinagkakalaban ng mabutit. Pero ito'y kanilang kinain. Nakita ni Eva, napakaganda sa kanyang paningin. Hello? Ibig sabihin, hindi lahat ng nakakasilaw sa ating Panginoon, sa ating mata na nagbibigay na atraksyon, ay magdudulot sa atin ng kabutihan. Madalas ito ang ginagamit ng dyablo para ibagsak ang Kristiyano. Hello? Yung mga magagandang mga bagay na nakikita natin, pero sa huli pala nito ay patibong. Hello? So dapat hindi po tayo mabiktima. Kasi napakaliwanag na sinabi ng Santiago 2:15-17. Ang salita ng Diyos po nagsasalita dito. Hindi po ako sabi dito. Yung pong pagnanasa ng mata, and third, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmamula sa mga kundi sa limutan. The pride of life. Hello? Maraming tao ang gustong makaranas man doon sa celestial ng tuktok ng karangalan because of the pride of life. Pero hindi po ito nanggagaling sa Diyos, mga kapatid. Ito po'y galing sa sanlibutan.
at mawawalang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinaglalasahan ng tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kapatid, ang katungkulan, ang karangyaan is temporary. Ang iyong pinag-aralan, ang iyong accomplishment is temporary. Iiwan po natin ito. 6 feet below the ground. Lahat ng ating mga napossess dito sa lupa, iiwanan po natin iyan. Mahal natin sa buhay, anak, magulang. Iiwanan po natin ito. Sabi ng Lord, hubad ka na pumasok sa libutan at hubad ka rin nalalabas. Ganun po. Wala tayong madadala, kapatid. Madadala mo ba ang iyong buhay? Madadala mo ba ang iyong, ang pinakamalaga, yung kaluluwa natin. Hello? Yung soul ang pinakamalaga. At yun yung nais ng Lord, yung kaluluwa ay huwag mapahama. Because the soul ang nakakaramdam ng init ng impyerno, yung kaluluwa po natin ang makakaramdam. Sabi dito, we are called not only for spiritual needs. Next slide, sabi dito, hindi lamang dapat tingnan ang kaluluwa, kundi ang pangangailangan ng tao. Ito naman po. On the contrary, hindi lamang po ang isang Kristiyano ay busy sa spiritual needs, kung hindi yung physical needs, yung emotional needs ng kanyang kapwa, ng kanyang mahal sa buhay, ng kanyang kapwa, dapat nakikita niya rin. Kasi sabi dito, dapat bilang mga tunay na Kristiyano ay makita ang tunay na pag-ibig sa atin. Inulit na naman dito. Sa aklat ng 1, sinabi dito, yung tunay na pag-ibig. Bagamat nandun yung pagsisisi, nandun yung pagbabalik loob sa Panginoon, pero inulit muli yung pag-ibig sa kapwa. Dapat mag-manifest ang pag-ibig. The manifestation of the love of God, dapat makita natin ito sa ating kapwa. That's why nakita po natin, nangangaral tayo ng salita ng Diyos, pinagpipray natin yung mga tao because concerned tayo sa kanila. Ayaw natin silang mapahamak. Hello? Kasi binigay ng Lord ang kanyang Great Commission, ang kanyang mandate sa church, kasi para hindi mapahamak ang mga tao. Hello? Walang ibang paraan kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang makapagliligtas sa tao. True, magkaroon siya ng pananampalataya kay Jesucristo bilang Lord and Savior. Yung dugo ni Kristo Jesus, nag-shed doon sa cross ng Calvary na naglinis sa ating mga kasalanan, nagbigay ng tagumpay sa atin. Ang sabi ng Lord, nilupig na niya lahat. We are victorious. Bagamat nandito tayo sa katawang lupa natin, at itong katawang lupa natin ay nagkakaroon ng karamdaman. Hello? Pero dahil yung ating katawan is a physical body, hindi ito po ang papasok sa kalangitan. Bibigyan tayo ni Jesus ng Panginoon ng katawang panlangit. Ito pong ating katawan ay katawang panlupa. Hello? Iiwanan po natin itong lahat, mga kapatid. Kahit anong inom mo ng vitamins, kahit anong pagpapaganda mo, kahit anong pagpapalakas mo, at kahit hindi ka pa siguro kumain ng mga pagkain na may mga kung ano-ano dyan, magkakasakit at mamamatay pa rin tayo. Hello? Unless, kung dumating yung rapture, hindi natin mararanasan na yun. Amen? Pwede dumating ang Lord na. Amen? Kasi sabi ng Lord, hindi darating siya ng time na hindi natin alam kung kailan. Excited na ba kayo sa pagbarating ng Panginoon? Wala po nakakaalam. Amen? Wala nakakaalam. Maaring bukas sa isang araw. Pero gusto nyo ba yun? Rapture na lang tayo? Siguro mas masarap yun. Amen? Amen? May nag-i-amen sa likod. Amen? Kasi sa isang mata, kukunin tayo ng Lord. Hindi na tayo makakaranas ng kabulukan ng ating katawan. Amen? Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Ano pa po? Pangatlo, dapat ay makita sa atin ang pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Hindi lamang sa salita. Ano po? Pagbibigay po natin ng comfort, ng advice natin, o pakikipag-fellowship natin. Alam niyo po, yung pagdamay natin sa ating kapwa, minsan ang kailangan lang niyan yung tao na kanyang mahihiling masasabihan ng problema. Hello? Stress na stress yung tao na ito, pero ang kailangan lamang pala niya yung tao mahihingan dyan ng sama ng loob. At kapag naihingan na niya na ito, napakaliwanag na ito. Napakaganda na ng kanyang buhay. Alam niyo po, napakarami, celebrity, may pinag-aralan man yan o nasa lipunan man. Pero ba't nakakaranas sila ng stress?
Remember po sa Korea, sa South Korea, napaka-accomplish na ng mga tao doon. Ang kanilang economy ay grabe. Sa Japan, grabe. Pero bakit ganun? Bagamat nandun na sila sa tutok, sa rurok ng katagumpayan nila, napaka-bansang nila, pero bakit napakataas pa rin ang antas ng suicide na nagpapakamatay? Kasi, yun, kulang pa rin sila sa relasyon sa ating Panginoon.